nung kami po'y nagbo-broadcast at maraming beses naman kami nag-broadcast diyan, siyempre, nakausap din namin yung mga katiwala. At ilan sa mga kinuwento sa amin ng katiwala ay nung mga huling araw daw ng EDSA, kung saan talagang bilang ng araw at oras ng mga Marcos ng Malacanang, hindi raw po sila nakatira sa Malacanang. Doon sila sa Aguado nakatira. At iniisa-isa pa nga namin ang kwarto kung saan tumira ang diktador na si Marcos Sr., sa nakatira si Aimee, sa nakatira si Irene at si Imelda, no? Dahil hiwalay pala sila ng kwarto. Now, isa pang sinabi ng caretaker, meron daw koneksyon ang Aguado sa Malacanang. Kaya nga, miski sila ay nakatira na sa Aguado, hindi halata na hindi sila umaalis ng palasyo. Kaya ang akala ng buong Pilipinas, nasa loob lang ng palasyo mga Marcoses, pero meron daw koneksyon ang Aguado sa Malacanang kung saan sila dumadaan. Now, I admit, hindi ko nakita yung connection na yan dahil ayaw naman ipakita ng mga katiwala. No? Pero sinabi lang nila na meron daw koneksyon. Kaya ng mga huling araw ng EDSA, akalain lang natin nasa Malacanang sila pero actually nasa Aguado. No? Now, anong significance niyan? Well, kung totoong may connection dyan, ang sabi nitong si Guteza ay regular siya nagde-deliver ng mga bags na kada bags ay merong 48 million.